So, ayan, may nag-comment sa akin. Sabi niya, ngayon ko lang napanood yung 2023 video. Totoo ba na nagganon asawa mo dahil na-stress ka nung buntis ka kay Natnat? And the answer is yes. Oo. Text niya yon sa kuya niya. And ayoko na talagang ungkatin or ayoko talagang mag-reply. Pero kasi, ginagamit yung parang message na yon. Pinost yata ng kapatid niya. Tapos, ayun. So, bakit nga ba yung nangyari? Buntis ako noon. Tapos, yun, dati kasi okay kami nung nanay at kapatid ni Nathan. Kaso nga, meron kasing nung kami ay magjowa pa lang guys, na nangungutang nga kasi sa akin yung nanay ng 50,000 kasi pinagbintangan daw ganito, ganyan sa abroad. So, anong nangyari that time? Sabi sa akin ng papa ni Nathan is wag ko nga daw pahiramin or what kasi nga magjowa pa lang kami noon ni Nathan. Siya na daw ang bahala para may bebenta raw siyang lupa, ganyan-ganyan. Tapos, biglang, hindi ko nga pinahiram kasi nga, una, magjowa pa lang kami noon. Tapos wala rin naman akong kita sa business. Di ako mayaman. Marami lang akong shop noon pero lugi-lugi, ganun, sa Sampaloc that time. Tapos, ano nga yung nangyari noon? Tagal na kasi. Tapos yung, ayun, tapos bumili ako ng Saint Bernard dalawa kasi nga super mahilig ako sa aso. And yun, inaway na ako ng kapatid na inuna ko pa raw yung pagbili ng aso kaysa daw pautangin yung nanay nila, ganyan. And yung kapatid pala na yun, iba ang tatay. So, hindi sila magkapatid sa tatay. And kaya yung asawa ko, sobrang nagalit nun kasi kung ano-ano yung pinagsasasabi. Tapos parang nagpo-post pa ata that time about sa akin. Inaaway-away na ako. Which is nung una naman is pinuntahan pa namin sila sa bahay nila, dun sa Antipolo. Tapos, ayun, nag-eat pa kami together. Tapos binigyan pa nung asawa ko pampalisensya. Basta parang, alam mo yun, sobrang ano nung asawa ko kahit half-brother niya yun. Tapos ayun nga, after nung pinaringgan-ringgan ako, simula na magjowa pa lang kami, hanggang ngayon na mag-asawa na kami, hindi na talaga sila pinansin ng asawa ko. Kasi alam nung asawa ko na wala akong ginawang masama ever sa kanila. As in, ang siguro nagawa ko lang, di ko napautang. So ayun, gusto ko lang malinaw yung about dyan. And dati okay kami nung mama niya. As in, tuwan-tuwa sa akin na finally nakahanap daw yung anak niya ng babaeng maayos, ganun-ganun, tuwan-tuwa sa akin. May mga chats kami nun before. Tapos yun nga, dahil hindi nga napautang, hindi ko na alam bakit ganun na may mga statement na masama daw ako, ganyan. Kaya lalong nainis yung asawa ko. Kasi alam nyo ba guys, sa buong relasyon namin ng asawa ko, sa totoo lang, ayaw na ayaw nung asawa ko na nai-stress ako. As in, to the point nga na yun nga, pati nanay niya, kapatid niya, hindi na niya pinansin. Simula nung pinagsasabihan ako na kung ano-ano. Kasi syempre, sabi ko naman sa asawa ko, nanay mo pa rin yan, kapatid mo pa rin yan. Ganun ako lagi. As in, kumbaga matanda na ako, hindi ako isip bata. Sabi ko, nanay mo pa rin yan, kapatid mo pa rin yan, ganun. Pero kasi siya, ayaw na niya. Kumbaga parang ganun kasi ugali niya. Pag nawalan siya ng gana sa tao, wala na siyang gana, wala na siyang pakialam. So, ayun, nagre-reach out sa kanya, nagme-message sa kanya, hindi na niya pinapansin. Kahit anong sabi ko na, pansinin mo, nanay mo pa rin niya, kapatid mo pa rin niya, ganun ako ng ganun, ayaw na niya. So, ngayon nalulungkot lang din ako kasi ang daming mga statement pa rin nung nanay niya, ganyan, na parang sumama daw ugali nung asawa ko, nung napunta daw sa akin, nung naging kami. Sa totoo kasi mabait yung asawa ko. Sobrang mabait yung asawa ko. Pero, ayun nga, hindi ko alam, siguro sobrang pagmamahal. Ayaw niya nung, ganun hindi lang naman yung nanay at kapatid niya. Nung before, di ba syempre, parang nung una-una pa, kahit yung tatay niya, lolo't lola niya, or any tao na malapit sa kanya na parang may masabi lang masama sa akin, hindi na niya agad pinapansin. Pero ako lagi kong sinasabi na, lolo't lola mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan, ganun ako. Tapos nung buntis ako dati, parang pinaglilihian ko si Daddy Glenn, yung tatay niya. Sabi ko sa kanya, parang, Daddy, parang ayoko makita yung tatay mo. Parang naiinis ako. Parang gumanon ako. Daddy Glenn, baka nanonood. So may ganun akong eksena. Tapos alam niyo talagang hindi niya pinapunta. As in, hindi niya pinapapunta dito sa bahay. Ganun. Pero ngayon okay na. Siguro may, parang naiirita ako sa mukha nung ganun. Pero ngayon okay na okay talaga kami. Sobrang bait ng tatay ni Nathan. As in, sobrang one call away lang talaga, ganyan. Sobrang mahal yung mga anak niya, mga apo ko. Ano to? Yung mga apo niya, sobrang love niya. Lalo na si Nanay Oni, Tatay Eloy, ganyan. So, galing nga sila dun sa Laguna. Nung pumunta sa akin si Miss Chung, nandun sila. Bumisita din sila dun. Binisita yung mga apo, ganyan. So, ayan. Kaya hindi ko rin lang din matanggap talaga yung sinasabi nga na sumama yung ugali. Nung, di ba nga, nung
minsan nagsisay na naman ng something yung nanay. Na which is ako, kasi nga nanay siya ng asawa ko, pinipilit ko talagang hindi replyan. Pinipilit kong intindihin. Eh yun na nga, may nagko-comment sa akin before nung sinabi na naman na bago nung nanay, ganun. Tapos yung asawa ko, nainis na naman. Kaya nangyari, na type-type na naman siya, ganyan. Sabi ko nga, wag na, hayaan mo na, ganyan ako. So, ako yung lagi nagpipigil. Tapos yun, ayaw niya talaga na ginaganon ako. So, ayun. Hindi ko naman masasabing masama ugali ng asawa ko kasi wala naman talaga akong ginagawa. Tapos biglang, okay kasi talaga kami dati, as in. Wala talaga akong ginawa, as in ha. Ang nangyari lang talaga, hindi ko nga napautang. Which is, gusto ko naman, gawa ng paraan yung 50K na yun. Kahit nga wala akong pera-pera nun. So, anong nangyari nga kasi nun, sabi naman sa akin, huwag ko nga raw pahiramin. At, sila na nga daw ang bahala kasi nga magjowa pa lang kami. Parang bago lang kami nung asawa ko noon. As in, magjowa pa lang kami. So, ayun nga, sa mga hindi nakakaalam, simula noon hanggang ngayon, hindi na talaga sila, kinat off na sila nung asawa ko kasi may linyahan din na parang tinatakwil na daw siya. So, siguro nasaktan din yung asawa ko doon. Sa word na tinatakwil na daw nung nanay, yung anak niya, yung asawa, isa na lang daw yung anak, yung which is yung half-brother nga ni Nathan. So, nasaktan din siguro siya. And, ayun. Hindi ko masisisi. Pero alam nyo, sabi ko nga, kung siguro kinausap din talaga ako nung nanay din na ilapit yung loob, na gawan ko ng paraan. 'Di ba? Parang ganoon, imbes na inaaway ako, siguro mas pinush ko yung asawa ko kasi lagi ako talaga hanggang ngayon, as in parang last month lang sabi ko, nung time pa lang na ganun. Nung minsan nga na may nasabi na naman bago, na hindi ko nga alam bakit may sinasabing ganun-ganun. Tapos, ayun. Tapos ngayon, sabi ko sa asawa ko, nanay mo pa rin yan. Kapatid mo pa rin yan. Pansinin mo na, replyan mo na, ganun ako ng ganun. Pero siya yung matigas na. Parang ganun. Hindi na niya ganun. Pero siguro, time will come naman na magiging okay din. And ako naman talaga yung parang mindset ko sa ganyan. Hindi rin talaga ako yung parang ayoko nung magkakaaway. Kasi nga, di ba, family-oriented talaga ako. Gusto ko okay yung pamilya ko, okay pamilya niya, happy-happy, ganyan. Magkakasama, ganun. And tanda ko rin yan, yung text na yan is nung buntis nga ako, tas parang nakainom din nun yung asawa ko. Tas tanda ko pa nga sa sobrang inis niya that time, yung Vios pa yung sasakyan namin nun. Anong nangyari is na ibunggo niya sa jeep na parang yung pampasada. Kaya parang sobrang lalo nung asawa ko, nanggigilalo siya, ganun. So, hindi nyo masisisi din yung asawa na, syempre, buntis yung asawa niya, ganun, ayaw niya nang nai-stress. Pero sabi ko nga, malakas naman kasi yung ko, so hindi ako basta-basta nai-stress. And dahil nga sobra-sobra yung support system ko, talagang lagi lang tayong happy. Kumbaga, happiness, sabi ko nga, ayoko na talaga ng toxicity, 2026 na. Kumbaga, nagfo-focus talaga ako sa positivity. Kaso nga lang, minsan talaga, hindi maiiwasan, may masasabi sa'yo. Sabi nga, di naman natin mapiplease lahat ng tao, ganun. So, ayun lang. Nakakalungkot lang kasi na parang, basta ang daming sinabi that time, alam ko, kaya parang nainis din yung asawa ko that time nun. So, yung message na yun is para sa kuya niya, sa half-brother niya. And hanggang ngayon, ayaw niya talagang makita. And meron may time pa nga na parang gusto siyang surpresahin sa meron pa kasing, before, may eksena pa yun na nagla-live pa, tapos puro kasinungalingan sinasabi. Tapos hanggang sa nagalit yung tatay ni Nathan, pinuntahan talaga siya sa bahay nila. Tapos talagang niyari talaga yung kuya, ganun. Pero yun nga, sabi ko talaga, hayaan nyo na. Ako yung hayaan nyo na. Wag na, hayaan nyo na. Lagi ako si ganun. Talagang, pero ayun, okay naman na yung kuya niya. Parang quiet naman na siya. Hindi na siya nagpaparinig, hindi na nagla-live, hindi na rin naninira, ganun. Kasi talagang, hindi ako nagsasalita. Kasi nga, syempre, nirerespeto ko. Nanay mo pa rin, kapatid mo pa rin, ganun. Kasi syempre, bilang asawa ako ni Nathan, talagang masasaktan yung asawa ko pag ako yung ginaganon. Lalo't alam niya na wala naman akong ginawang masama. So, ayun, family matter. Para naman sa akin, malay mo, dumating naman yung time na maging okay din, ganun. Di ko naman, kaya talagang hanggat maaari, ayokong patulan. Siguro may mga time na napikon din ako before na na-replyan ko ng pasimple, ng konti, ganun. Pero ayun, parang mas masarap talaga yung mabuhay ka lang ng masaya. Kaya, yung mga issue, mas gusto ko talaga na maging maayos lang.
ayoko na ng issue. Mas masaya kasi yung okay lahat, bati-bati lahat, ganun. Kaya, ayun, spread love na lang yung mga issue-issue. Goodbye na, ganun. Kaya nga binablock ko na lang talaga yung mga aso na hindi masasaya sa life. Kasi gusto ko puro positivity lang dito sa account ko. So, ayun lang.